Hello everyone! Halika Cash Loan App na naman itong susubukan natin na utangan at titignan natin kung paano nga ba ito magpautang, paano yung mga interest, yung processing fees at kung makikita nyo may privacy policy agad-agad. Siyempre, kailangan yung i-download ito sa Google Play Store. Pero sana nga mga beshes, bago nyo ito subukan ay hayaan nyo nga muna na ako yung susubok para makita natin kung maganda ba ito magpautang at paano nga yung mga interest, yung mga processing fees, yung long terms bago nyo subukan. At para na nga rin magkaroon kayo ng idea at maiwasan yung matrap nga tayo sa iba't ibang scheme na ginagawa ng mga loan apps. So kung makita nyo, kailangan daw nating allow ito to send and view SMS messages at na nga agad-agad mga beshes, 3,000 pesos yung pwede ko daw mautang dito. So ayan, sa 3,000 pesos at registered nga daw po ito sa Securities and Exchange Commission. So ang kailangan lang natin gawin ay mag-next. At ito, kailangan nating maglagay ng ating mobile number. And pag nalagay mo na nga yung mobile number mo, meron nga tayong matatanggap na one-time password na naman. So make sure nga na yung number na ilalagay natin dito ay yung talagang valid na mobile number. At kung meron kayong dating account, enter password. Pero kung wala naman, click nga lang natin yung sign up na makikita nyo nga dito sa baba. Okay? So pero mga beshes, hindi ko kayo ini-encourage na umutang muna dito at kagaya nung sabi ko kanina, panoorin nyo muna tong buong video bago nyo pag-isipan ng maigi kung ida-download nyo ba itong loan app na ito or hindi. So ayan, meron na nga tayong natanggap na one-time password na kailangan nga lang po natin may input dito. At once na nalagay mo na yung OTP, and kailangan na nga lang natin na mag-create ng password. Click nga lang natin yung confirm at ilagay natin dito yung password na nilagay natin para mag-proceed nga ang ating loan application or ma-open nga natin itong app. Ayan, so sign up lang. And ito yung sinasabi ko kanina mga beshes na hanggang 3,000 pesos yung pwedeng mautang at registered nga daw ito sa Securities and Exchange Commission. So bago nga tayo makautang dito, may mga kailangan tayong sagutan like basic info, related info, contact information at yung identity information. So kung makita nyo dito, basic information agad-agad. Pero itong nakikita nyo, hindi ito yung totoong information ko. Bali, naglagay ako ng ibang information para maipakita sa inyo kasi hindi na pwede na i-public ko yung infos ko. Pero right after nga, binabalikan ko din naman itong app para ilagay talaga yung exact infos ko or yung tamang information ko kasi pag mali-mali din naman yung ilagay natin, talagang ma-decline yung ating loan application. So ayan, kailangan nating maglagay nga ng personal references. So halika cash, ayan, nasa 1, 2, 3, 4 na rin. At hanggang 5 pa nga ay yung hinahanap nito na personal references. So kailangan kasi nating malagay ang mga ito kasi pag may kulang talaga na hindi natin nasagutan, hindi daw magpo-proceed nga ang ating loan application. Ayan. So, sasagutan nga lang natin ito. Okay, and next nga dito ay yung basic infos. Kailangan natin mag-upload ng isang valid government ID. At ito yung mga ID na tinatanggap ha. UMID, SSS, driver's license, TIN, PRC, voter's ID, postal ID. At ayan, UMID ID yung pinili ko dito mga beshes kasi UMID ID lang naman talaga yung available nga na meron sa akin. And ito na nga, front of ID, allow Halika Cash to take pictures and record video. So while using the app, yung nilagay ko dito. And next, ayan, basic certification required field. So nasagutan na nga natin lahat ito. Click nga lang natin yung confirm submit once na nasagutan nga natin lahat. At kung makikita nyo dito, reviewing yung loan application ko, so kailangan nating mag-antay sa pagpaprocess ng Halika Cash nga ng aking loan application. So ayan, may beware of scammers mga daw, ayan, may mga kung ano-anong nilalagyan itong Halika Cash. Pero ayan na nga, habang inaantay yung pag-process nga nito ng aking loan application kasi under reviewing pa rin, reviewing yung status ng aking loan application. Magbasa muna tayo ng mga reviews at dito nga nakita natin na napakarami talaga yung hindi satisfied sa loan app na ito. So ayan, would not recommend this app. Would not have minded the high interest for a 14 days term.
but the loan collection are very rude, di ba? And sabi pa nga itong isa, I was amazed and happy about how it was a disbursement, and yun nga lang daw, na-decline ang kanyang loan application. So, kung makikita nyo dito mga beshies, talaga, nung i-check ko nga, itong iba't ibang reviews or yung review ng iba't ibang sumubok sa loan app na ito, ay marami talaga yung mga naglagay ng 1 star lang at hindi maganda yung review nga nila sa loan app na ito. Kaya kung ako talaga yung tatanungin yung mga beshies, hindi ko i-recommend tong loan app sa inyo. At maliban nga sa matagal yung pag-process nga nito ng ating loan application. Ayan, maliban sa matagal yung pag-process ng loan application, kung makikita nga natin dito, napakarami yung hindi or nag-try na hindi nagustuhan itong loan app na ito. So, ayan, auto-reject nga daw, sabi ng mga iba, and no reply regarding the loan processing is still on review. So, kagaya nung experience ko nga, na ilang minuto na rin yung nakalipas, then still in process pa rin or under review pa rin daw yung status nga ng aking loan application. Kaya naman mga beshies, kung nagbabalak kayo na itry or sumubok or subukan itong loan app na ito, para sa akin, hindi siya maganda talaga na i-recommend. Kasi nga may mga nabasa tayo dito na sumubok nga na umutang din sa loan app nga na ito, kaya lang hindi maganda, na-aprobahan yung loan application nila, kaya lang hindi maganda yung naging experience niya kasi mataas yung interest rate, yung processing fees, at napaka short term lang din. Kaya hindi talaga sa maganda i-recommend. So, kagaya nito, OMG, don't use this app. Big crazy. May's approval 2,500. Kaya lang ang natanggap niya ay 1,300 lang kasi meron itong processing fee na 1,100 pesos. Diba? So, nakakaloka na 2,500 yung naaprubahan pero ang matatanggap lang ay 1,300. So, napakalaki talaga yung kinaltas nila. Tapos yung natitira nga, yun yung dinisburse nila. Kaya isang loan app na hindi naman maganda utangan.